Regular po ba yung confidential fund? Kinakailangan po, lahat po ng transaksyon sa COA, meron pong mga resibo, meron pong mga OR, lantad po. Ngayon, ang tanong, sige, baka sabihin nyo naman bakit yung mga regular na budget ng Office of the Vice President at saka ng DepEd ay wala kayong nakitang irregular? Samantalang yun po, pwede nyong hanapan ng OR. Pwede nyong hanapan ng mga saan pinamili, saan gagamitin yung pambili. Bakit hindi po nyo inimbestigahan yung regular na budget ng DepEd at saka ng Office of the Vice President? Meaning, bakit hindi nyo po inimbestigahan yung paggasta ng libreng sakay, magnegosyo taday, magtanim ng puno, 1 million na pagtatanim ng puno? Bakit? Bakit hindi pinag-uusapan yun? Kasi walang irregular. Lahat maayos. In fact, ang Office of the Vice President sa ika-4 na taon ay laging unqualified ang kanyang rating. Ibig sabihin po, pinakamataas na rating na pwedeng igawad, saan lang tayo nagkakatalo? Ibig mo sabihin ba dong si VP Sara, meron siyang pondo na hindi confidential? Opo. Yung may pondo po siya sa pagpapasweldo sa kanyang mga tauhan, MOE. May pondo po siya sa mga iba pa, yung mga burial. May pondo po siya ng magnegosyo taday. May pondo po siya ng pagtatanim ng puno. May pondo po siya ng pamimigay ng mga bag, di ba? Meron yan eh. At libreng sakay. So, kung magnanakaw po si VP Sara, kung si VP Sara po magnanakaw, wala pong pipiliin yan. Ang sinasabi niyo po ba may irregular lang sa confidential fund? Pero sa mga ibang proyekto, wala kayong nakitang problema sa Office of the Vice President. Yun nga po yung patunay niyan. Kaya po, irregular ang tingin ninyo kasi hindi naman po talaga normal ang paggasta sa confidential fund. Dahil ito po ay confidential, therefore, hindi po ito dapat pasunurin sa aktual na iimbestiga o sa aktual na pagsusuri ng COA sa mga normal at lantad na budget ng ibang agency. Halimbawa po yung MOE. Bakit wala po kayong problema sa MOE ng OBP? Bakit wala po kayong problema sa libreng sakay? Bakit wala po kayong problema sa kung saan-saan? Kasi po, pwedeng magbigay ng official receipt. Pwedeng magbigay, kasi pang gasolina, di ba? Siguro yung libreng sakay o gasolina niyan, o maintenance niyan, o bayad sa driver, bayad sa konduktor kung may konduktor man. Ilang beses bumiyahe, asan yung resibo ng gasolina? Pwede yan po. Wala pong irregular kasi normal po na accounting ang pwedeng gawin dyan dahil normal na budget yan. Pero po, yung confidential fund ay hindi po normal na budget. Paano po natin maghanap kayo na resibo na na-receive talaga yan yun nga, yung pangalan namomblema sila eh. Di ba? Bakit daw si Andilim ang dilim daw ng buhay natin? O mga ano na lang yan eh. Ang point lang po, ang sinasabi ba natin, si VP Sara, walang anomalya sa mga lantad? May anomalya sa confidential?
Yun po yun, alam niyo po yung magnanakaw. Hindi po yan namimili ng nanakawin. Lahat ng pondo pwede sa kanya. Lahat ng pondo pwedeng nakawin. Ganyan po yung magnanakaw. Hindi niyo po pwedeng sabihin na namili lang si BP Sara. Kung si BP Sara may anomalya sa confidential fund at walang anomalya dito po sa regular fund, paano nangyari yun? Baka kayo yung may irregular na pag-imbestiga. Tanong ko, kung ako si POA, yun yung tatanungin ko, meron po ba kayong inimbestigahan na ibang confidential fund? Yun po ang irregular. Bakit si BP Sara lang? Alam niyo yung sinabi ni Rowena Guanzon, nagulat po ako. COA commissioner yan. Hindi po simpleng tauhan ng COA. COA commissioner. Mataas po ang tungkulin ni Rowena Guanzon nung siya po ay COA. Ito po, hindi po to commissioner. Sinabi ba commissioner yung kanilang testigo? Hindi commissioner. Ano sabi ni Rowena Guanzon? Ang confidential fund, may reporting po yan. Pero ilagay mo lang yan sa envelope, ipasa mo sa COA, ipasa mo kung sino dapat pasahan, yun na po yun. Ganyan po ginagastos yung confidential fund. Ngayon, kung ganyan po kayo kahigpit sa confidential fund ni BP Sara, bakit hindi nyo po inaudit ng ganyan yung confidential fund naman ng President, ng DND, ng AFP, ng PNP, at ng iba pang ahensya na may confidential fund? Yun lang po yun. So, lumalabas po talaga na ito lahat. Una, nag-aaksaya po tayo ng oras, panahon at pera. Dahil po, alam niyo po, real talk po, hindi po krimen. Yang mga notice of disallowance na yan, makarating man yan sa dulo, makarating man yan sa Supreme Court, hindi ka po uutusan ng Supreme Court na dapat kang makulong. Hindi po siya krimen. No? Siya po ay isang violation na ang ultimate niyan, magmumulta ka lang. Ngayon, tatanungin niyo ko, sapat na ba na pagmultahin lang, tatanggalin ka na bilang Vice President? Hindi po. Dahil ang karapatan po na maghalal at mahalal ay sacred po yan. Sasabihin, hindi nga nila sinasabing may violation. Di ba? Lagi lang nila sinasabi, irregular, unusual. Wala pong sinasabing corruption. Walang sinasabing ninakaw. Walang sinasabing binulsa. Walang sinasabing ibinili ng property. Irregular, unusual. Inuulit-ulit po, kaya tinatagalan. Irregular, unusual, violation. Irregular, unusual, violation. Pag hinabaan mo, pag inulit-ulit mo, masamang tao ang Vice President. Kasi ang ginagawa niya, irregular. Ang ginagawa niya, unusual. Siya ay mayroong violation. Yan lang po. 12 days na tayo. Gumagastos na po ang pamahalaan ng 300 million para po bawiin ang hindi po 125. COA po nagsasabi na ang mukhang irregular na ginawa 70 million lang. Nahigitan na po natin yung gustong bawiin ng pamahalaan. Pag binigay nga ni BP Sara yung 70 million, wala na siyang kaso sa COA. Kaya lang, appeal po yan, hindi pa nga po yan final Ganyan po, ka-irregular itong nagaganap na impeachment. Magkano po ang confidential fund ni BBM? Billion?
Meron po bang isang araw na nag-imbestiga o binigyan ng pansin yan ng COA? Wala po. So, ang irregular po, itong may impeachment pa rin tayo hanggang ngayon, kahit wala naman po halos na ibinibintang kay BP Sara. Okay?